Mga dapat i-consider sa pag-aalaga ng patabaing baboy. Una ay ang location, dahil nga sa amoy ng dumi nito na nakakaapekto sa mga kapitbahay. Pangalawa ay ang septic tank, na kung saan mapupunta ang dumi nito. Pangatlo ay ang klase ng baboy na aalagaan. Madaming klase ng lahi ng baboy ang pwedeng alagaan, pero ang madalas alagaan ng kagaya kong hog raiser ay ang landrace or large white, dahil nga sa magandang klase ng karne nito. Pang-apat ay ang feeds na ipapakain. Malaking factor ang brand ng feeds na ipapakain, dahil dito nakasalalay kung gaano kabilis ang paglaki ng baboy. Sa akin nga mga ka-agri, mula noon hanggang ngayon ay Bimig Premium ang feeds na pinagkakatiwalaan ko. Disclaimer nga pala, hindi ito sponsor ng Bimig. Pero kung gusto nilang mag-sponsor, bakit hindi? Go! Panglima ay ang biosecurity. Ang biosecurity ay ang paraan kung paano panatilihing ASF-free ang iyong mga baboy. Dapat mag-disinfect at least 2 times a week. Ang gamit ko nga palang pang-disinfect ay Zonrox na may halong tubig. Pang-anim ay kung paano ka mag-alaga ng baboy. Dapat ay hands-on ka at patuloy mong pag-aralan kung ano ang makabubuti sa mga alaga mo. Ang panonood ng mga ganitong video ay makakatulong pandagdag sa iyong kaalaman, at higit sa lahat ay ang pag-attend ng libreng seminar na isinasagawa ng lokal na pamahalaan, katuwang ang mga feeds company. Ako man ay patuloy pa din na natututo, at hindi ko sinasabing perpekto na ako sa lahat ng bagay pagdating sa pag-aalaga ng baboy. Ngunit masaya akong ibahagi ang kaalaman at natutunan ko sa ilang taon na rin pag-aalaga ng